Mga kapatid, manonood na naman tayo ng balita. Ay, nako, ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Heto na, umay sila dito. Just now breaking news, bigla ang lahat sa resulta. Panalo mga Duterte. Kailan ba natalo? No? Imagine niyo, no, kapag sila natalo, sisisihin nila yung taong bayan kasi nga baka na fake news sila, pinagbibintangan sila at sinisiraan sila. Kaya sila natalo o bumaba ratings nila. Pero bakit ang Duterte? Banat kayo ng banat sa mga Duterte, pero ang mga Duterte lalong lumalakas, lalong minamahal ng mga tao. Totoo nga bang konti lang ang mga Duterte at maiingay lang? Bakit yung ratings bagsak pa rin yung PBBM nyo? Tuloy natin to mga kapatid. Balitang Pinoy TV, nasa description niyan, isubscribe nyo yan. Kasama ng ating Fiber ni Juan, napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa. Nasa na yun? Yan, ito mga kapatid, Fiber ni Juan, napakabilis ng internet nila. Tawagan nyo na, baka meron na yan sa inyong lugar, ang Fiber ni Juan. I-play na natin to. Mapakaraming kahulugan nitong survey na ito. Okay? Panoorin po natin. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang leader ng bansa. Naka! Narinig nyo yon? Marami pa rin daw nagtitiwala. Trust rating mataas pa rin. O asan yung sinasabi nilang konti lang, maingay lang sila? Mga DDS daw, konti lang, maingay lang. Bakit ganun? Yung ratings pa rin, talo pa rin. Binabanatan nyo na ang mga Duterte. Kinakasuhan nyo na, inaakusahan nyo na pala ng mga kung ano-ano. Pero wala pa rin. Bagsak pa rin. Bakit? Kasi naiintindihan ng mga kababayan natin na ang administrasyon po ng Duterte at ang administrasyon ngayon, malaking pagkakaiba. Ang laki! Naghihintay na lang tayo na matapos yung termino. Diba? Alam mo, Mr. PBBM nating Pangulo, sana po sa Duterte kayo nagtiwala. Sana tinuloy nyo yung mga magaganda, mga bagay na makakabuti sa Pilipinas. Diba? Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections, 63% na nagsabing may tiwala. Ano daw? 63% may tiwala! Ay! Tapos sa kanya, yung Vice President natin, 50%. Tapos, doon po kay PBBM, 32%. Ano yan? Meron pa tayo. Ay! Meron pa tayong 3 taon. Ano lang mangyayari dyan sa 32% na yan? Oh my! Para tumaas ang ratings, ito'y akin lang aking opinion lang ito. Siguro ganito, vision lang natin Para tumaas ang ratings, gawing 20 pesos ang bigas. Bumili tayo sa ibang bansa. Kawawa naman yung mga magsasaka dito. Oh my! Para tumaas ang ratings, bigyan ng ayuda. Huwag kasi kayong makikinig sa alam nyong mga monkey. Ayan naman kasi ating Pangulo nandiyan na ang Duterte. Kumbaga nasa magandang kutsyon at kama ka na, humiga ka pa sa banig. Humiga ka pa sa botikan. Hindi mo natin inaatake ang ating Pangulo. Ang sa atin lang, napakatino ng mga Duterte, hindi ka magdididikit dun. 63%, 32% ka na lang. Paano na lang si Tambalos-Los? Anong percent ang meron sa kanya? Awanon Umayon! Umayon, mali naman. Is this a survey after the election? No. Is this a survey during the election? No. Is this a survey before the election? Yes. I therefore conclude. Isa sa meaning ng survey na ito, mga kababayan, that people will vote for the endorsement of Vice Sara Duterte and Rodrigo Roa Duterte. Kasi alam mo, eto pa lang mga kababayan, kung titig... Grabe yun. Narito, Grabe yun, grabe yun. Nasa description na ng Balitang Pinoy TV. Fiber ni Juan. Bayat, ito na nga pag-usapan po natin na mainit na issue sa lipunan.
At grabe ho mga kababayan ha. Talaga nga namang ako ho ay natatawa at talaga namang ako po ay nagagalak. At alam nyo, sabi ko nga napakatanga ho talaga ng ginawa ng administrasyon na ito. Hindi, alam nyo, itong survey na bago ngayon ay isang patunay lamang po mga kababayan na talagang ang ginawa ng administrasyon ni Marcos ay puro kapalpakan. Yan ang katotohanan. Eh, paano? Ganito administrasyon ng Marcos. Tignan nyo yung confidential file ni BP Sara. Sige, 1 taon. Sige, kung ano-anong ginagawa nila. Kalkalin nyo yan. Paano nagastos? Bla bla bla. Pinamumukha nyo sa mga kababayan natin na ang ating Vice President kurakot. Sige pa. Pero bakit ganon? Minamahal pa rin ng mga tao. Mga kababayan natin, ang taas pa rin ng ratings kasi nga, hindi na sila naniniwala sa mga pinagsasabi nyo at bukod pa doon, yun na lang kasi lagi yung inaatupag nyo. Kung mabuti sana kung gumagawa kayo ng mga mabubuti sa ating bansa, pagandahin ang ating ekonomiya. Ang ginagawa ninyo, wala kayong ginawa kundi pirahin ang ating BP Sara. Ano na nangyari sa inyo? Nga. Diba? Dikit ka ng dikit dyan kay Romualdez. Kainin ka ng buhay niyan. Sabihin ko sanang buaya pero hindi naman buaya. Hey! Ay! Tuloy tayo! Kanan. Gago! Kasi mantakin mo, presidente ka. And yet, ito ang resulta ng survey. Alam mo, ito first time in the Philippines po ito. Yes. First time in the Philippines. Bakit ho kanyo? Kasi usually, yung before Duterte mga kababayan, masasabi natin, yung mga presidente noon, bumababa talaga during the midterm kalahati ng taon nila bilang isang pangulo. Pero, ito ang first time. Hindi, nung mga nakaraang taon, hindi umaangat yung dating pangulo. Anong halimbawa ko? Yung kay Pinoy. Halimbawa kay Pinoy. 75 ata. Nung siya ho ay presidente, midterm bumaba din siya. Pero hindi umangat yung nakaraang presidente na si Gloria. Hindi ho umangat. Naintindihan natin? Ibig sabihin, bumaba man si Pinoy noon because bumaba siya because of his performance. Pero walang nagsasabi noon, gusto namin ibalik si Gloria. Walang ganon. Wala tayong nakikitang ganon. Walang ganon. Siguro meron ilan. This is the first time, mga kababayan, wherein in the middle of the panunungkulan ni Marcos, sinasabi ng taong bayan, balik tayo doon sa nakaraan. Gusto namin nakaraan lumaki. Ayaw na nila yung ngayon. Ako ba yung nagtatanong lang, isinusuka na ba nila yung performance ng administrasyon ngayon? Sino nakakita sa inyo para daw ewan ko lang base lang to sa aking pagkakaintindi. Nagkakaroon ata ng traffic ngayon at hindi magandang, ano ba yun, NCAP? Hindi ko maintindihan kung ano yun Basta, nakita ko may traffic, tas may maluwag, konting dumadaan. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Saan lugar ba yun? Bakit parang pinapakita ngayon, parang ang palpak nun, ha? Yes ka na dyan. Ganon. At hindi lang yun. Sige na nga, kung hindi man yung nakaraan, yung anak lang nung nakaraan. Ganon ka diring-diriho ang mga Pilipino kay Marcos. Di ba yun ang katotohanan? Yan po ang talagang katotohanan. Alam nyo, dapat talaga mag-isip ng administrasyon ni Marcos kung bakit nagkaganire. Kung bakit po nagkaloko-loko. Kung nasa matinong pag-iisip ka at hindi ka makikinig sa mga sinasabi na nasa paligid mo, siguro po pwedeng sabihin niya na, dito na lang ako sa Duterte. Dito mataas ang rating. Bukod pa nun, magtatrabaho lang ako ng maayos, mamahalin ulit ako ng mga tao. Pero hindi. Base lang ho sa aking opinyon, kapag hindi maayos ang iyong pagdidesisyon, ikaw ay kakampi sa mga... Bakit? Marami ng factor dyan. Yung impeachment na nangyari, which is may survey din dyan na ayaw ng mga Pilipino. Hindi lang po yun. Yung illegal, no due process na ginawa nila kay Pangulong Duterte. Isa pa po yun. Di ba? Pero more than that, marami pa.
yung pagtaas ng bilihin, Oo. hindi mapigilang bumubulusok na pagtaas ng bilihin, yung krimen na umaakyat, Krimen na umaakyat na ibinabalita naman sa media, tapos sasabihin nila kumukunti na ang krimen dito sa Pilipinas, ang saya. Hindi na ho tayo kasi madadaya ng mga tao, ng mga nasa paligid na gusto tayong dayain. Hindi na katulad noon na bias media lang ang kayang kumontrol. May social media na, kaya ginagawa nila, pinapatawag yung mga vlogger na kunwari kuno, fake news kahit hindi naman nagpe-fake news. Yung mga ganun, di ba? Although ayaw talaga natin sa mga fake news, kahit ako gusto ko po katotohanan lang ang ibabalita ho natin. Ang problema mga kapatid, yung mga pinatawag lang nung sa hearing sa Tricom ba yun? Tricom, no? Mga pinatawag lang doon, karamihan puro mga DDS. Mga vlogger daw. So ibig sabihin entire Philippines. Andiyan naman yung mga flip-top. 'Di ba? Mura ng mura doon. Sabi nila sa mga mura, walang etiketa, etc. kung ano-ano. Nakakarinig ng mga mura, hindi magaganda. Ang dami-daming mga nagmumura sa mga content. Bakit puro mga politics vlogger lang tapos mga DDS lang yung pinatawag doon? Chat. Meron din naman pinatawag na taga-kabila or neutral pero iilan. Pero karamihan, mga DDS. Bulag ba ang mga taong bayan para hindi nila makita yung mga ganong sitwasyon? Bulag ba? Ang naiintindihan ko, opinion ko, ang administrasyon na to walang ginawang ibang plano kundi pabagsakin ang mga Duterte. Yun ang madalas kong nakikita. Kung meron man mga gupit-gupit ng mga ribbon-ribbon, yung dati na. Tapos magugupit na lang sila. OMG. Tuloy muna tayo. ang dami po niyan. Kahit i-deny nila ng i-deny. Kahit sabihin nilang fake news. Lahat sila diba? fake news Yan ang sinasabi. Hindi mo madidinay yan kasi ramdam ng mga Pilipino yan. Yan yung mga basic needs. Yes. Ano yun? Food security, peace and order. Yan ang mga basic needs. Yes. Hindi ho nararamdaman ng taong bayan yun. Walang food security. Ibig sabihin, gutom na't pagutom ng pagutom. Nagugutom mga tao. Anong gagawin? Magbibigay ng ayuda! Okay ni Nana! Ayuda manan! Yung mga kalsada ninyo, ginawa na ba? Hanpay! Basta magbigay ng ayuda, ayun, bagsak pa rin sila. Mananalo na sila kapag merong magic. Yun lang, base lang sa akin opinion. As a matter of fact, kung dati nga, yung sahod, kahit papaano, kinakaya pa. Ngayon, hindi na talaga. Kaya na rin, damay na rin po doon yung peace and order. Marami po tayong nakikitang mga krimen, dahilan ng mga lintik na kriminal, hindi kasya at kailangan nila ng pera. Pampagamot. Mantakin mo sa nga nakakita na walang health system na matino na bansa. Tayo lang ho yun. Tsaka yung mga Timbuktu siguro. At saka yung mga mahihirap na bansa. Tayo at ay mahihirap ang bansa. Yan yung mga walang health system. Mga kababayan, kung walang health system, ano pa ang mangyayari sa Pilipinas? Siyempre, maghihirap lalo ang mga Pilipino. Mantakin mo, sobrang mura na nga ng junk foods. Hindi, ito kung dati, di ba, ang usap-usapan dyan, kakain ka, pag mahirap ka, ito, itong panahon namin yung panahon pa namin, pag ikaw kumain ka ng tuyo, mahirap ka. Kumain ka ng galunggong, mahirap ka. Mahal na ngayon. Ngayon, hindi na. Mayaman ka pagka nakakain ka pa ng galunggong. Pag nakakain ka ng tuyo, mayaman ka pa. May pera ka pa kahit papaano. Ang mahal-mahal 1 kilo. Kahit kalating kilo, ang mahal ng mga dry fish, Diba? Ano na pagkain ng mga mahihirap ngayon? Pansit canton. Ihahalo sa kanin. 15 pesos. 12 retail price ba yun? Asin, ihahalo sa kanin. O kung hindi kaya yung pagpag ni Bambam. Pagpag ni Bambam, naalala nyo? Yun. Yun na ipakakain sa mahihirap. Di ba? So, ano ibig ko sabihin? Talaga naman yung quality of life bumagsak within 3 years. And ramdam ho ng mga Pilipino yan. That's why bumaba talaga ang ratings ni Marcos. Dagdagan mo pa ng mga abusadong politiko. Dinagdag mo pa yan, di ba? Alam naman natin, basta kalaban, pinag-iinitan nila. Akala kasi nila nakakalamang sila dun nakikita ng taong bayan yan. Di ba? Yung pinag-iinitan mo yung kalaban.
Ewan ko ba bakit hindi nila naiisip yun, no? Eto, mahal ng mga tao to. 80% trust rating. Wag mong baliwalain yun. 80% trust rating. Pagbaba ni FPRRD. Ang taas. Di ba? O bukod pa doon. Ngayon, nakikita nyo mataas pa rin rating. Ibig sabihin, mahal ng mga kababayan natin. Hindi man 100% pero halos majority gusto ng mga tao. So, paano mo masasabing maingay? Konti lang sila. Hindi naman sila marami. Maingay lang sila. Yan ang hirap sa atin. Sa aking opinyon at sa aking palagay at vision, no? Pag nababayaran at natatapalan at nakokontrol ka ng pera, wala kang ibang sasabihing matino doon sa mga Duterte. Lagi mong babanatan ng mga Duterte. Kasi nga, bayad ka. Kung hindi bayad ka, hindi mo nalalaman yung mga katotohanan at doon ka lamang nakikinig sa mga bias na mahihina. Swerte natin dito sa ating channel, mga kapatid, dahil dito kahit papano yung mga kababayan natin may tamang pag-iisip, may tamang pag-unawa sa mga bagay-bagay, nakikinig sila sa mga balita, tumitimbang sila. Yan, yung mga subscriber ko po, mga kapatid, palike naman muna, palike, kahit like lang, kahit comment, yes, pwede na yun, no? Mahal ng mga kababayan natin ng mga Duterte. Walang duda yon. Kung sasabihin mong hindi naman o isa ka sa hindi. Pero karamihan, gusto ang mga Duterte. Paano maging Duterte? Di gampanan mo trabaho mo, maging maayos ka, magtrabaho. Maging mahigpit ka sa mga batas, ipatupad. Ganun naman Ang problema kasi, baka kasi may mangungurakot kaya ayaw nyo sa Duterte. Ganon ang aking pagkakaintindi. Tuloy-tuloy na natin to, mga kapatid, tuloy-tuloy na natin. Iinitan mo yung kalaban, nakikita. Kasi iisipin talaga ng mga Pilipino kaysa na ginagawa ang trabaho ng mga nasa gobyerno, namumuliti ka lang. Halimbawa, palala ng palala yung flood control. Di ba? Yung issue ng flood control, palala ng palala. Kaya tuloy, baha ng baha. Kitang-kita ng mga Pilipino yun. Naninanakaw ang pera ng mga Pilipino. At higit sa lahat, mga kababayan, sa tingin ko, malaking faktor, ito talagang dumausdos pababa. Kasi talagang matindi na yung kahirapan, di ba? Matindi na yung mga kaganapan para po masabi nating nawawala ng tiwala ang mga Pilipino. Alam mo kung ano pa nagpa-highlight niyan? Inilagay pa nila si Jose Claire Castro. Yun ang problema dyan. Gago! Yan, sabi nga yan ng cream. Dun sa, alam mo yun, sa cake, di ba? Yung cream, yun yung pinaka talagang nakakalason dun aside from matamis na nga yung cake, nilagyan mo pa ng cream na may gatas na lahat. Mas lalo pag tuloy naka-diabetes, di ba? Ano ibig ko sabihin? Palpak na nga yung gobyerno. Lalagyan mo pa ng Jose Claire Castro na magsasabi na maggagawa ng dahilan. Alam mo, mas nakakainis yung gumagawa ng dahilan. Alam mo yung sa awayan, yung mga mag-aaway ng mga jogjojowa, lalo na yung dalawang fame whore ngayon na walang ginawa kung hindi mag-post ng kanilang awayan, yung pangit na nangalunya. Kasi meron uso ngayon sa social media. Yung dalawang vlogger, ewan ko kung sino bang vlogger yung bagong salta na naman. Tapos, lahat ng kanilang katarantaduhan, yung katarantaduhan ng jowa niyang pangit na nagloko, tas maganda yung babae, maya't maya post ng post. Halatang for the views for the content, halata. Pero alam mo, masakit kasi doon, kaya nakaka-relate yung iba, kesa na umamin, nagdadahilan pa. Yun ang ginagawa ni Jose Claire Castro. Kesa na aminin yung mga pagkakamali, lulusutan niya pa yun. Yun nakakabwisit Kesa na mag-sorry ka, alam mo, ang tao, mas tatanggapin pa nila yung sorry. Kaya nga naalala nyo kay Gloria, nung nag-sorry ang si Gloria, mas tinanggap pa Pero kung nagpalusot yun, sigurado ko lalo siyang madidiin dun Pero nung nag-sorry tapos nausapan. Hindi ko sinasabing tama yun na yung ginawa niya. Ang sinasabi ko lang, mas tatanggapin ng Pilipino kung magso-sorry o kaya
make things better. O ganyan, di ba? Hindi eh. Pag tinanong mo tungkol sa peace and order, sasabihin sa'yo, fake news ka. Pag tinanong mo sa ganito, kasalanan ni Duterte. Wala talaga silang kasalanan. Kaya ka talaga mabibwisit eh. Kasi doon mo makikita, ang tangin na, ninoloko nyo naman kami. Loko-loko na nga kami, nabudol na nga kami, lulukohin nyo pa kami. Yun na masama doon eh. Nabudol na nga yung mga Pilipino, tapos ngayon magpapalusot pa kayo. Diba? Oh, yung palpak na 20 pesos na bigas. Oh, ano ginawa nila? Nag-hire sila ng mga vlogger, na bobong mga vlogger, na susubukan palusutin. Kasi ang issue sa 20 pesos na bigas dyan sa Cebu, hindi yung 20 pesos na bigas sa pipiling lugar o piling bentahan ng bigas. Hindi yun ang gusto ng Pilipino. Kaya kahit gawin yung palusot yan, para lang masabing, halimbawa, para lang masabing promise fulfilled. Kukuha sila ng 2 o 3 tindahan na magbebenta ng 20 pesos na bigas. Eh sinong niloko ninyo? Kaya lalong nabibwisit ang mga Pilipino. Mantakin mo para lang masabing promise fulfilled. Kukuha kayo ng 3 tindahan dyan na magbebenta ng bigas na 20 pesos. Eh sinong tinarantado ninyo? Tapos, etong mga fake news vlogger ni Marcos, pagpapalusot pa, kita mo na, mali ka ba, blah, 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 sabi mo, hindi na magkakaroon ng 20 pesos na bigas after the election. Nagkaroon nga, ilang araw lang, ilang tindahan lang. That's not the point. The point here, mga kababayan, is dapat bumagsak ang presyo ng bigas. Sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, huwag niyo lolokohin ng taong bayan. Kaya nabibuisit lalo sa inyo mga Pilipino, niloloko ninyo eh. Naloko na nga sila, lolokohin nyo pa. Di ba? Yun ang problema mga kababayan. Kaya tuloy busit na mga Pilipino. Kaya ngayon bumagsak lalo ang rating ni Marcos. That's the truth, di ba? Sa sobrang kaya nga alam nyo mga kababayan, etong survey nito, mapakaraming kahulugan nitong survey na ito. Okay? Panoorin po natin. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang lider ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections, 63% ang nagsabing may tiwala. Ano daw? Is this a survey after the election? No. Is this a survey during the election? No. Is this a survey before the election? Yes. I therefore conclude. Isa sa meaning ng survey na ito mga kababayan, that people will vote for the endorsement of Bip Sara Duterte and Rodrigo Roa Duterte. Kasi alam mo, eto pa lang mga kababayan, kung titignan mo, kasi hinati po yan di ba? Ibig sabihin, tinanong na yan ang 3 pangalan na inilagay. Kaya naman ay hindi natin alam kung what kind of o what form of question ang ibinigay nila. But the point here, 2 ang Duterte dyan. Ibig sabihin, kahit pa paano may mga nagsabing may tiwala ako kay BP Sara Duterte o meron nagsabing may tiwala ako kay Rodrigo Roa Duterte pero wala akong tiwala kay BP Sara Duterte. Maaring may ganon. Hindi ko sinasabing ganon pero maaari. But the point here, 32% lang. Si Marcos mag-isa lang. And yet 32% lang. Etong mag-ama, 2 pa sila. So ibig sabihin, sa totoo lang, kung ang question ay between Marcos and Duterte, I think mas mataas pa siguro ang matatanggap ng Duterte. Baka 20 na lang yan si Marcos. Ayun sa tingin ninyo. Di ba? Pero sige, for the sake of scientific explanation, sabihin na natin, 63% si Pangulong Duterte at 32% si Bongbong Marcos. Ibig sabihin nun mga kababayan, and this was survey, this survey was before the election. So ibig sabihin po, malaki talaga ang chances na nanalo ang Duterte. Hindi man lahat. Hindi natin masabi makukonclude na lahat nanalo sila. Most likely, majority dapat. Maaring hindi na pumasok yung mga in-endorse ni Marcos. Kasi dyan pa lang before the election yan. Tinanong na, sino mas gusto ninyo? Sino mas tinagkakatiwalaan ninyo? Sa tiwala, tandaan ninyo, trust rating ito, tiwala ito ng taong bayan.
So ibig sabihin mga kababayan, mas may tiwala sila sa endorsement ni Rodrigo Roa Duterte kesa kay Marcos. As a matter of fact, si Rodrigo Roa Duterte o si Tatay Digong, talagang sinabi niya, iboto nyo tong Duterte o kalimutan nyo na lang ako. Ganun lang kasimple. Iboto nyo tong Duterte o kalimutan nyo na lang ako. At ladies and gentlemen, nakakulong pa po yan. Si Marcos, umaattenda ng rally. Pabago-bago pa yung lineup niya kasi may nawawala, lalong-lalo na yung kapatid niya. Mantakin mo, nanalo pa yung ibang mga taga-alyansa. At may nanalo pang dilaw. Alam nyo, ito ako naniniwala ko na sinadyang may manalong dilaw na si Bam o si Kiko. Maaring hindi nila alam yung pandaraya. Maari kasi kahit nga sila nagulat Ha? Manalo kami? Anak ka ng wewe. Hindi nga sila nanalo ng mga di ba? Na inodoro nga sila Bakit sila nanalo bigla? Ako, isa lang ang basa ko dito. Ito isa lang ang basa ko. Sa tingin ko, yan ay pakikipag-alliance ng Marcos government o ng Marcos Araneta Romualdez government sa mga dilaw para po madagdagan sila ng bilang. Kasi alam na po nila na wala nang nagtitiwala sa kanila Ang mga tao, mapa Duterte, mga mapa loyal, solid Duterte supporter, or just an ordinary na walang pakialam sa politika, they know na Duterte ang pipiliin. Ayaw na kay Marcos. Or baka naman, yung mga walang pakialam, ayaw lang talaga kay Marcos. Maaring hindi sila Duterte. So ibig sabihin, para somehow, tumaas-taas naman si Marcos, nakipagkasundo sila sa dilaw. Paano? Paano sila makikipagkasundo? Ipapanalo muna nila ang mga dilaw.